Para po talakayin yan ay makakapiling po natin si Ginoong Richard Santos. Siya po ang principal ng Rizal High School kung saan po nag-aaral yung mga batang yan. Magandang umaga po sa inyo, Principal Santos. Welcome po sa programa, Principal Sir. Hi, good morning sir. Good morning Sir Emel and Ma'am Cathy. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Okay, magkakasunod po, bagamat sa labas po ng paaralan nito nangyari. Ano, mga estudyante po ninyo ito, magkakasunod yung gulong nangyari. Ano po ang investigasyon na isinasagawa, kung meron man, ng inyong paaralan? Okay po, para po sa kaalaman po ng mga minamahal na tagapakinig, no, yung incident po ng pananaksak, yung details po noon dahil yun po ay sensitibong incident po. So bali po yung details po noon, kung ano po yung nailabas na statement ng ating police substation 2, doon po kami ng kanilang nakarely sa kanilang information na ibinababa sa aming mahal na paaralan. Mm-hmm. Yung pangalawang incident naman po, yun ay nangyari right after nung pangyayari nung dalawang batang biktima. So nangyari din yung sabunutan ng isang magkaklase ito, yung dalawang babae na involved, parehas na grade 8, na kung saan ang term na ginamit nila dahil ito ay naisalang na rin sa Child Protection Committee yesterday. So ito ay ang tawag daw nila doon sa ginawa nila ay friendly match. Friendly pero sa bulutan, friendly. Yun po yung mga term na nagtitrending ngayon sa mga kabataan na kung saan pagkatapos nung kanilang pag-aaway, dahil lang sa nasabihan daw yung kanyang kaibigan na pangit at hindi maganda, so nagkayayaan sila paglabas ng school. Pero kahapon sa Child Protection Committee hearing ng aming school, yung bawat panig ng dalawang batang babae ay nagkasundo na. Mahirap palang maging friendly ngayon, ano? Baka sabunutan ka. Anong tawag, Cathy San Gabriel? Friendly match. Friendly match. Oo, yung sabunutan. Apo, yan po yung bago. Yan po yung bagong nagtitrend sa ating mga kabataan. Kung makikita po natin sa social media. Masamang uso po yan. Opo. Nung panahon natin, principal, walang ganto-ganto eh. Hindi ho ba? Yes po. Mahigpit po tayo sa yung time noon. Hindi po kagaya ngayon kasi yung mga pangyayari po katulad po nung dalawang incident ng batang nasaksak, yun po ay ikinagulat ng buong Rizal High School unity kasi dito po natin makikita na sabi nga po na doon sa unang statement na ibinaba ng Rizal High School, holistic approach ang kailangan, shared responsibility and accountability. Okay. Hindi maisa sa katuparan ng school yung kaligtasan ng ating mga kabataan sa loob at labas ng school kung wala pong partisipasyon ang magulang, school community at yung ating barangay. Opo. Sangayon ako, principal, pero talakayin ho natin mamaya. Tanungin ko lamang, yung status ho nitong mga mag-aaral na ito na pawang mga sangkot dyan sa dalawang away na yan. Ano ho ang status nila sa eskwelahan ngayon? Suspended ho ba ito? Doon po sa yung unang incident po ng pananaksak, yung incident ng may nasaksak na bata, ang intervention in action na ginawa po ng school, syempre ang una pong dapat gawin ng school through the help of our Child Protection Committee and School Governing Council ay nakapokus po kami doon sa intervention na program. Halimbawa po doon sa dalawang bata na nasa hospital, bagamat yung isa nakalabas na, ang kanilang classroom instruction as long as nahanda na sila mag-receive, ito ay i-deliver in distance modality na kung saan yung kanilang 8 teachers ay mag-a-adjust para at least yung pagbibigay ng instruction at makakapag-comply yung bata ay tuloy-tuloy po yung pagkatuto ng bata habang nagpapagaling sila. Sir, hindi po ba yung mga perpetrator dapat ma-expel? Kasi di ba po ground for expulsion niya? Although nangyari sa labas, pero paano po naipasok kasi yung
Okay patalim. po. Hindi, yun mo nang unang Okay tanong po. mo, Kati. Maganda yun. Yung kay principal. Yun daw hong mga nasa likod, yun na naksak na mismo. Sige ho. Anong estado ho? nun? Yung po dun sa kasama rin po sila dun sa unang action na ginagawa, action intervention na ginawa at pinagbabasehan ng aming Child Protection Committee. Doon pong yung mga 7 offenders po, sila po ay nasa bahay kanlungan. Na ibig sabihin po, yung custody nitong ating mga mag-aaral na involved dun sa ay nasa DSWD na. So, yung DSWD, sila po ang magko-coordinate po sa school para ma-coordinate nila sa amin kung yung bata habang nandun sa kanila ay maipagpapatuloy yung pag-aaral. Pagkatapos po ng intervention ng DSWD, saka po magbababa ang aming Child Protection Committee basta forward sa amin ng Pasig PNP yung complete incident report or police report kasi doon po magbabase yung aming Child Protection Committee. Principal, ilan ho yung nasa bahay kanlungan ho? Ilan ho ito? Yung sabihin nating suspect na bata, ano ho? Pero ilan ho silang nasa social welfare office po diyan sa bahay kanlungan? Bali 7 po yung batang involved po base po dun sa initial police report na forwarded po sa amin. Oh, yun, malinaw. Okay. Aha. Yung pong kanilang panaksak, yung patalim, paano po nila naipasok yan? Kasi pagkatapos po ng eskwelahan niya nangyari, tama po ba, Principal? Yes pa. Opo. So, ibig sabihin, Yes, pa. dala-dala po nila yan. Tsaka ano ito, Kati San Gabriel, tactical knife ito. Oo. Ito yung tumutupi. Yung nilalagay ng pampulis Yes, ito. pa. Sige ho. Okay. Ang tactical officer. Sige po. Yung po dun sa police report, initial police report na transmit sa amin dahil hindi pa official yung police report. Ang sinasabi po ng bata ay dala-dala niya, parang sinasabi na may dala talaga yung bata na nasa bulsa yung patalim. Okay. So sa security measures naman po kasi ng school, kami base sa DepEd Order Number 40 Series of 2012, kami po ay limitado. Meron po kaming limitation in terms of halimbawa po yung pagkakandak ng inspection ng mga bag ng bata kasi hindi po basta-basta po pwede talaga mag-inspect ng gamit ng bata ang aming mga security personnel. Pero simula sa pasukan, nung pasukang school year na to or yung mga prior school years, kami po ay nagkakandak ng unannounced inspection ng mga bags ng mga bata. Mhm. Nagkakandak po kami. Kaya kung nakikita niyo po siguro yung mga previous na mga interviews po namin, mayroon po kaming mga ipinakita na mga nakumpiska namin na mga balisong, patalim. Yun po yung sinasabi po natin na bakit kailangan natin ng holistic approach kasi talagang kailangan ng partisipasyon ng bawat isa, lalong-lalo na ng ating mga mahal na magulang. Kasi, halimbawa po yung pangyayari nung nasaksak na bata, hindi po siya sa loob nangyari. Dahil sa school, once na nakaapak ang paa ng bata sa loob ng gate ng aming paaralan, tinitiyak namin na ligtas sila, magiging ligtas sila sa paaralan. Kasi kami nagsisilbing pangalawang magulang. Opo. Subalit paglabas, doon po nagkakaroon ng problema. Kasi ang sinasabi rin doon, meron ding isang nakaitim na kasama doon sa video, hindi po naka-uniform ng Rizal High School, hindi rin nakasuot ng jogging pants ng Pasig. So ibig sabihin po, maaaring yung nasa video na nandun, hindi natin alam dahil kasama nung mga kagrupo, baka may ganun kasi kung nagplano sila na mag-aabangan sila sa labas, so ibig sabihin maaring meron ding partisipasyon na galing ng labas. Opo, principal, nung panahon namin ni Kati San Gabriel, ay palagay ko kayo rin ho noon. Pagka Yes, pa. in-inspection tayo pagka in-inspection yung mga bag natin sa gate ng eskwela bago tayo pumasok, alog, tinataob pa. Pati nga alikabok, di ba, ipapagpag ng gwardiya. Meron ho bang bagong memo o kautusan, polisiyan, DepEd para malimitahan ho yung pag-inspeksyon ng mga gamit po? Kasi sabi niyo po kanina, hindi pwede inspeksyonin. Bakit po? Yes po, dahil po meron po tayong provision sa ating DepEd Order Number 40 Series of 2012 na ang pagkakandak ng inspection sa mga personal belongings ng ating mga kabataan ay dapat dumadaan sa tamang proseso. Ano po ba yung tamang proseso? Halimbawa po meron pong isang estudyante na na-involved sa nakawan. So hindi ho yun magagalaw
hindi po pwedeng pa-inspeksyon kaagad ni principal without the presence of the parent o presence ng PTA officers. Hindi siya basta-basta magagalaw. Kahit na sabihin mo na merong witness na nakakita na nilagay ng bata yung kinuhang cellphone doon sa kapwa mag-aaral, hindi ho natin basta-basta po pwedeng halongkatin Opo. yung gamit dahil meron po tayong provision sa ating DepEd Order number 40 Opo. nagsasabi at nagpoprotekta sa karapatan ng ating mga Okay, kabataan. Kaya po napakamasilan po nung issue. Okay. Naintindihan po namin yan, yung binabanggit nyo Yes, dahil in cases na may pagnanakaw. Pero ito po, yung routine, wala pong ganon? Bawal na rin po yun? Yung routine po namin sa school, kasama rin po kasi siya, pero ginagawa po namin for security and safety purposes po. Opo. Kaya Yung po, makikita nyo po, yung dami po nung mga patalim na ipinakita po namin sa mga media kahapon, yun po ay ebidensya na kung saan ang school ay makapagsasabi na ang mga kabataan ngayon ay kakaiba. Dahil hindi ho natin sukat akalain na ang purpose ng bata pagpunta sa school ay para matuto. Subalit marami tayong nahuhuli ng mga kabataan na merong bit-bit na patalim. So, big sabihin po nun, ang ating mga magulang, dapat bigyan nila ng atensyon na hindi lamang dapat si paaralan ang may obligasyon na magkapkap ng kanilang mga gamit ng kanilang mga anak. Kailangan sila mismo pagaling sa bahay sana, matsik din po nila kasi ang estudyante po ng Rizal High School ay 12,584. Sa tuwing kami ay nag-i-inspeksyon sa umaga, nakakakain kami ng 30 minutes so nalilate ang ibang mag-aaral dahil sa haba ng pila. Okay. 26 lamang po ang aming security personnel Opo. na nagkakandak ng inspeksyon. So napakarami po nun. Napaka-challenging nung ginagawa ng aming mga security personnel. Opo. Principal, ano ratio nyo? Pinagagawa natin. Sa dami nyo, 12,000 mahigit. Ano ratio ho? 26 lang security nyo. So isang security para ho Yes sa po, ilang estudyante ho. 26 security personnel po. Lagpas baka abutin ng 1,000 po yung kaya po mahaba po yung pila. Makikita niyo po. students. Opo. 461 Kada isang gwardiya? kada isang gwardiya. 461 per day. Opo. 461 So students. 7 a.m. Opo, alas 7 po ng umaga, start po ng classes. Oho. So kahit na magsimula ng 5:30 doon sa mga maagang bata, lumalagpas pa rin po siya ng 7:30. Oo. Pero ginagawa po namin siya kasi mahirap po yung sinasabi natin na yung loco parentes na kung saan we serve as a second parent ng kanilang mga anak. Kami po yung tumutupad Opo. at sinisiguro ng aming mga teachers na dapat safe ang mag-aaral sa loob ng paaralan. Principal, with all humility and with all due respect, di ba dapat Yes, isanggunin natin sa DepEd dito, mag-request ho kayo ng dagdag na security. Biro nyo, isang gwardiya kada mahigit 4 na estudyante ang ratio? Yes, so malaking po yan. Actually, nagpapasalamat kami sa aming city government kasi ang aming security personnel ay binabayaran po ng aming minamahal na lungsod ng Pasig. So meron kaming 38 na security personnel, yung 26 ay pang umaga, tapos yung iba doon ay pang gabi. Kaya po sa isang kagaya naming Rizal High School na isa sa pinakamalaking eskwelahan kung saan maraming student napaka-challenging yung ginagawa. No, kailangan talaga namin ng cooperation, yung collaboration and participation ng aming mga minamahal na magulang, ng aming barangay, ng aming LGU, ng ating PNP para at least siguro Opo. hindi lamang naman sa Rizal High School yung Opo. kanyang incident pero magsisilbing wake-up call ito sa lahat ng Opo. mga pampublikong paaralan sa ating bansa na hindi po pwedeng isang tabi yung mga sabi nga yung kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa paaralan. Principal, habol ako 2 tanong at kulang talaga tayo Yes, sa pa, oras. Ang sige ganda pa. ng diskusyon natin. Principal, itong ilimitahan ko na lang doon sa 7 nasa kustodiya ngayon ng social welfare. Itong nasa likod, sabihin na natin ng gulo, ng pananaksak. Ano background nito? Meron na bang previous record dito sa inyo? Bagamat po ito, sir, dahil kami po ay restricted maglabas ng anumang pahayag patungkol dun sa dahil dun sa yung kaso ay umuusad na at ang meron pong jurisdiction doon sa details nung information nung lahat ng victims and then yung mga offenders po natin
ay nasa pulisya po. So sa part naman ng school, meron kaming na-verify lang dun sa 7, parang yung isa doon ay ang background lang ay meron lang record ng pag-debate, pero hindi naman po sila na-involved sa mga major na nagulo Opo. sa school. Kasi okay. sa school, sa loob na school, medyo mahigpit din naman tayo. Okay, malinaw. Principal, yung kumukuha ng video, ano yan? Kasama ba yan sa pinatawag? Ano yan? Kaninong tropa yan? Tropa ng mga akusado o tropa ng naargabyado po? Yun po yung isa po sa napag-usapan din ng aming Child Protection Committee. Kasi yung sa video po kasi, kagaya po nung aming inalabas na bulletin, na kung saan yung data privacy ng mga involved, since mga minor po kasi yung hindi po namin, kaya humihingi po kami ng tulong doon sa cybercrime para at least malaman kung sino po talaga yung kumuha. Pero makikita po doon sa paligid po kasi nung pinangyarihan parang kapwa estudyante din. Siguro hindi namin masasabi na yung ating mga PNP doon sa substation na kung saan sila ay meron na silang idea kung sino po yung may-ari ng video. Hindi pa po kasi nila, ang napoprovide lang po sa amin dahil napaka-limitado talaga ng access ng school doon sa mga records, and then yung incident report ay yung puro po alias po yan eh. Puro Yes, lang po opo. alias dahil doon sa data privacy ko. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Santos, at kahit paano medyo nalinawan. Pero marami pa po kaming tanong. Sige po, makikibalita po kami sa inyo sa mga susunod na Salamat araw. sa serbisyo, Principal. Kayo na ho ang umalalay dyan sa mga bata na yan. Have a blessed weekend. Hilingan, walang pinopro.